Brad, maaari mo bang mabigyan po ako ng guidance ng soul winning? Salamat po. Ako po ay nagagalak at nagkakaroon kayo ng desire sa kaluluwa upang ibahagi ang salvation sa tao. Yan yung isa sa comments ay in-upload nating video kahapon at meron pa nag-comment ng ganyan din. Salamat po sa inyo at nagkakaroon kayo ng malasakit sa kaluluwa ng tao. Now, para sa pagso-soul winning, ang kailangan po dyan ay tama ang ating motibo at ang ating puso. Hindi para ipagmalaki lang sa iba na tayo ay marunong na mag-soul winning at masabi lang na meron na tayong ginagampanan na ministry. Kundi ang dapat na nasa puso natin ay ang mga kaluluwang posibleng mapahamak pag hindi natin sila nabahagi na ng salita ng Diyos. So kung meron ka ng tamang motibo at maayos na ang iyong puso, ang sunod mong gawin kapatid ay panalangin mo sa Panginoon na enable ka niya sa pagsusoul winning. Tatandaan po natin sa bawat gagawin natin sa buhay natin mga kapatid, tayo ay laging lalapit at magmamakaawa sa Panginoon. Dahil hindi maganda na tayo ay nagyayabang sa Diyos na parang sasabihin natin ay kayang-kaya kong gawin yung mga bagay na yan. Kundi lagi tayong magpakumbaba sa Diyos at humingi ng karunungan sa Kanya. Noong bago pa lang po ako nagsusoul winning, nag-o-observe lang po ako kung paano mga sinasabi nila at kung ano yung mga verse na ginagamit nila. At dahil nahihirapan pa ako, nilalagay ko sa notes sa cellphone para hindi ko makalimutan yung mga bersikulo na dapat kong gamitin sa pag-share. At habang tumatagal po ay unti-unti masasanay din po kayo at kakayanin nyo na walang notes at alam nyo na yung pattern kung ano yung mga gagamitin yung bersikulo. Now, ito po ay isa lamang sa mga way kung paano mag-share ng salvation dahil meron pong mga iba pang bersikulo na ginagamit para ibahagi ito. Ang una ko pong sinasabi sa aking kausap pag ako ay nagsusoul winning, ang ipaalam ang danger ng isang tao na hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo at inabutan ng kanyang takdang araw. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang ginagawa ko po dyan ay inahati ko muna sa dalawang part. Uunahin ko muna yung ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Yan po ang dahilan kung bakit namamatay ang tao physically at mamamatay spiritually because of sin. Pwede nyo pa pong i-expound yung physical death at spiritual death. Depende po yan sa kausap nyo kung willing siyang makinig talaga at binigyan talaga kayo ng oras. At pagtapos po niyan, ipapaunawa ko sa kanya na lahat ng tao ay makasalanan. Pwede nyo pong buksan yung Romans 3:10 at Romans 3:23 na sinasabi dyan, walang matuwid, wala kahit isa. At lahat ng tao ay nagkasala. Kaya lahat po ng tao ay makakaranas ng physical death dahil lahat po tayo ay makasalanan. Pero ang pinaka-danger po dyan kung ang tao ay makakaranas pa ng second death. Ang first death po, ayan yung physical death. Lahat naman po tayo ay makakaranas niyan balang araw. Ang second death naman po, ayan yung spiritual death. Ibig sabihin, wala na po tayong koneksyon o relasyon sa Diyos magpakailanman. Habang buhay na po tayong hiwalay sa Diyos. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So dahil tayo pong lahat ay nagkasala at makasalanan, yan po talaga dapat ang nag-aabang sa atin, ang second death. Pero dahil sa pagmamahal at biyaya ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging sakripisyo sa lahat ng ating mga kasalanan upang ang makita ay hindi ang karumihan natin kundi ang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. At pwede nyo pong gamitin dyan ang John 3:16. At napakalinaw po dyan mga kapatid, ang sinasabi dyan kung sino man ang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang ibig sabihin po ng mapahamak dyan sa John 3:16 ay yan po yung second death. So hindi po talaga tayo makakaiwas lahat sa first death, mararanasan nating lahat yan. Pero sa second death, pwede po nating maiwasan yan sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At nilinaw naman po yan ng ating Panginoong Jesucristo na kung sino ang sasampalataya sa Kanya ay wag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tinutukoy po na buhay na walang hanggan, yan po ang pagpunta natin sa langit dahil hindi na tayo makakaranas ng kamatayan doon. At pinagtibay pa po yan sa John 14:6 na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay at walang sino man ang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. At ipapaunawa natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na nang tayo'y mga makasalanan pa, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Now, kung natapos mo nang ipaliwanag ang bad news at ang good news na kung ang tao ay namatay physically at hindi nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay makakaranas yan ng second death, which is yung lake of fire.
At kung ang tao naman ay mamatay physically at siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang pangako ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, itutuloy mo lang ulit yung sa Romans 6:23, yung kasunod naman, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan yung part ng good news at ipapaliwanag mo ng sunod kung paano tatanggapin ang regalong kaligtasan. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, ano ba ang dapat nating sampalatayanan? Na siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli. Yan ang Kristo na dapat nating sampalatayanan. Sa panong kaparaanan dapat gawin yan? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano nga ba tayo tatawag sa Diyos? Yan po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil ang Diyos ay hindi na natin naririnig ngayon audible at ang communication lang natin sa Diyos ay through prayer and Bible reading. Pag tayo ay nananalangin, tayo ang nakikiusap sa Kanya. Pero pag nagbabasa tayo ng Biblia, tayo naman ang kinakausap ng Diyos dahil yan ay salita Niya. At maaari mo siyang tanungin dahil ang kaligtasan ay free will kung gusto niya na bang tanggapin ang Panginoong Kristo. Kung oo ang sagot niya, kung alam mong i-guide siya sa panalangin, ay samahan mo siya sa panalangin. Pero tatandaan niyo po, hindi yung panalangin ang nakakapagligtas, kundi kung siya ay totoong sasampalataya sa Panginoong Kristo. Kasi kahit anong buka ng bibig niya sa sinasabi niyo sa panalangin, kung hindi naman tama ang puso niya na siya ay sumasampalataya sa Panginoong Kristo, ay hindi rin po siya maliligtas. At ipapaliwanag nyo ngayon kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang tanggapin ng Panginoong Kristo sa kanyang puso. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung siya ay tunay na tumanggap sa Panginoong Kristo dahil sa kanyang pananampalataya, ay siya ngayon ay naging anak na ng Diyos. At yan na po yung tinatawag na relationship na nabuo. Siya na ngayon ang Ama at tayo ay anak na ng Diyos. At dyan na rin po papasok ang spiritual birth natin. At nakalagay rin po yan sa John 3:3. Hindi na tayo spiritually dead, may connection na tayo sa Diyos at relasyon dahil tayo ay naborn again in spirit. At yan po ang malinaw na sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Nawa naging malinaw po ang mensahe patungkol sa kaligtasan. At dalangin ko po na marami pa po kayong mabahangginan ng salita ng Diyos at maligtas ang kanilang kaluluwa. Maraming salamat po and God bless you all.